po sa tabernakulo yung sa tolda hanggang sa mga kagamitan na gagamitin sa tolda at saka paghahandog. At yan po ay napaka-detailed, kaya nga naliko or naisulat sa 5 chapter yung patungkol dyan. Isang lang. At sabi daw, saka ang Panginoong Diyos. Tapos dyan, ang napili ko po sa verse 27, ay yung pong chapter 27, yung pong verse 8, tsaka 22 sa verse 8, ang altar ay tabla at dapat bakante sa loob. Ipagawa ito. Tapos sa verse 21, yung hulihan ko na lang po yung babasahin. Ang tuntuning ito ay dapat sundin ng mga Israelita at na mga narasyon. So dito po, pinili ko po siya kasi bawat pagsalita ng Panginoong Diyos, pinakang huli ay sinasabi niya na dapat masunod yung tuntunin or dapat ma-eksakto or dapat precise yung pagkasunod ng mga in-instruct niya kapag ginawa nila Moses yung mga instruction na binigay. Kasi pinamagadan ko po ito yung pagplano ng Panginoon. Kapag sinabi natin pagplano ng Panginoon, talagang dakila po yung pagkakagawa niya. Like lahat detailed talaga, precise na precise at dapat saktong-sakto. Sa amin po, nag-aaral po kasi ako ng engineering. Kapag sa engineering, kapag namali yung mali yung sukat ng isang ang nangyayari niyan, binabago yung plano kasi hindi mo na din naman masisira or tatanggalin ulit yung mga posting na ilagay mo na, hindi na pwede yan. Kaya ang ginagawa ng ibang contractor ay binabago na lang yung plano, tapos yan po yung ginagawa. Tapos gagawin ng pastel, yun po yung nangyayari. Gumagawa na lang ng another plano. Basta hindi lang talaga sa size yung napakalaki yung agwat ng pagkakamali. So, dyan po. At may mga naisulat din akong example kung sa talagang grabe po yung pakaka-detailed kapag ang Panginoon yung nagbibigay ng mga instruction. Example po niyan yung paggawa ng arko sa Genesis chapter 7 verse 14 to 22, yung binigyan ng instruction si Noah, nakalagay dun kung kalaki yung arko na binigay ng Panginoon sa Noah. Yung paggawa ng tabernakulo, ito na nga po yung sa Exodus chapter 25 hanggang 30, yung paggawa ng templo nung si Solomon na yung naghahari, pinagawa naman siya ng temple din, kaya na-detail din niya sa first King chapter 6, buong chapter po yan, patungkol lang yan sa detalye ng templo. Sa paggawa nung nasira na yung templong yun o nang pakabuild, binigyan na naman si vision ng Panginoon Diyos si Ezekiel na gumawa ng ikalawang templo na isulat naman niya sa Ezekiel chapter 40 verse 40 hanggang 43. Tapos at nagbigay din ng mga kautusan ng Panginoong Diyos. Napakadaming kautusan yan, lalong-lalo sa Leviticus. Yung mga kautusan patungkol sa pagpapakabanal, yung patungkol sa mga pag-aalay, at napakadami pa. Pero kung makikita natin, yung mga kautusan na yun ay hindi naman talaga kautusan lang, kundi yun po yung kaparaanan ng Panginoong Diyos para ma-preserve yung lahi. Kasi halimbawa, yung pagkakain niya ng pork, yung baboy. Ngayon, pwede na sa atin yung pagkakain ng baboy. Pero makikita naman natin na madaling magkasakit yung mga tao kasi nga may reason kung bakit pinagbabawal yan ng Panginoon noon sa mga Israelita. Kasi madaling talagang grabe yung naibibigay na mga sakit. Lalo na kapag sa taba, grabe yung cholesterol na naiipon sa taba ng baboy. Kaya may reason naman talaga kung bakit binibigyan ng ganoong kautusan, lalo na sa pagkain at iba-iba pang bagay para sa mga Israelita. Tulad noon, patungkol sa paglilinis,
patungkol sa sakit. Konti pa lang naman yung mga doktor noon sa kaya ang binigay ng mga alintuntunin ng Panginoon sa mga Israelita yung patungkol sa pag-aayos ng pari. Israelita ng mga 7 araw para maging para makita or para gumaling yung mga sakit niya sa balat or iba pang mga sakit. At yan. Tapos nagbigay din siya ng moral law, yung 10 Commandments sa Exodus chapter 20. Kaya napakadakila ng Panginoon kapag siya ay nagpaplano. Yung moral law nga sabi ng ibang tao, madaming kapag sa kanyang relihiyon, napakadaming bawal. Kasi kapag binasa natin talaga yung 10 Commandments, patungkol yan sa mga bawal-bawal. Pero kapag tinignan mo naman, napakaganda ng pakagawa ng Panginoon ng ganoong klaseng mga batas, kasi yun naman talaga yung hindi natin gugustuhin sa ating sarili. Siyempre, ayaw naman natin na yung kapwa natin nagsisinungaling sa atin. Ayaw natin na yung kapwa natin gumagawa ng kasamaan sa atin. Yung buhay ng maayos, talagang naka-align sa kanyang kalooban. Kaya ginawa niya yung mga detalyadong mga kautusan at mga iba't ibang bagay. At ang pinakadakila nga, the most precise thing na ginawa ng Panginoon ay yung tao. Kapag tinignan natin sa anatomy natin, grabe talaga yung pakakano. Hindi pwede na malaki yung lungs. Hindi pwedeng natin kaya sa ating lungs, kasi kapag ganun, magkakaroon ng komplikasyon. At napakadami pa, talagang precise yung pakagawa ng Diyos sa atin. At noon, nung sa 6 days na yun, na pag-create sa lahat, yung ibang mga bagay, nagmula lang sa salita ng Panginoon. Pero yung sa tao, siya mismo talaga, naghulma siya, talagang isinakto niya lahat. Sabi doon sa Genesis chapter 1, verse 27, in the image of God, He created them. Male and female, He created them. Verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. So, yung talagang pinag-focusan niya na nagre-represent na talagang mahal tayo ng Diyos. Sabi nga niya ng pastor na plan A talaga. Kahit alam ng Panginoon na magkakasala yung tao, hindi niya binago yung plano. Hinayaan niya talaga yung tao na kung sakali mo magkasala, hindi yung plano niya na patungkol sa salvation, hindi yun nabago. Na lang talaga siya hanggang sa dulo, hanggang sa pagkuha sa atin ng Panginoon. Talagang yun lang talaga yung plano niya, hindi na siya nagbago ng plano. Kasi napakatalino ng Diyos, napakadakila niya, na precise yung mga plano niya sa atin. Diyan. At sa Psalms chapter 139 verse 13 to 14, sabi din dito na, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are good, wonderful, I know that full well. Yung pagkadakila ng Diyos, talagang masasabi natin dahil sa kung paano tayo nilikha niya at kung paano tayo niya ginagabayan sa ating buhay. At ito, pagwawakasang ko po yung aking sa Deuteronomy chapter 12 verse 28, nga sabi na sundin niyo ang lahat ng tuntuning ito na binigay ko sa inyo para laging maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng lahi ninyo. Dahil mabuti at tama ang pagsunod sa mga ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos. Kaya niya tayo binigyan ng ganito mga nakakamanghang mga plano, mga precise na bagay. Kasi ang gusto niya lang talaga sa atin ay mabuhay tayo ng nararapat at nakaayon sa kanyang kalooban. Kaya napakadahilan ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng ganitong kaalaman at hindi niya talagang yung plano niya, lalong-lalo na patungkol sa salvation. Kung makikita natin yung mga cross-reference ng Bible at yung patungkol sa salvation, kung paano nga ba na-prophesize yung pagdating ng Panginoong Jesus at pati na din yung patungkol sa pagkakapako niya sa krus, yung mga sasabihin niya, yung 7 last words niya, talagang precise talaga na talagang masasabi mo napakadakila ng Panginoon. Kaya hanggang dyan na lamang po. Salamat.
Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon na naibahagi. Tunay nga po na yung pagkakalikha, kung yun yung pagkakalikha sa atin ng Panginoon ay talagang nandun yung kaayusan, yung pagiging precise. Ano pa po kaya yung mga plano niya sa ating buhay? Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat doon pa lang sa mga utos ng Panginoon kila Moises kung ano dapat nilang gawin, kung ano yung pinakang sakto talaga na dapat nilang gawin ay in-instruct ng Panginoon. Ganon din naman ang Lord sa ating mga buhay. Laging nag-i-instruct ang Panginoon. At tandaan po natin, ang instruction ng Panginoon ay palaging specific. Ibig sabihin, hindi nag-i-instruct ang Panginoon na magulo, na para bang ito ba o yung isa. Laging precise ang instruct ng Panginoon. Ang kanyang instruction ay laging specific. Talagang nakadefine kung ano talaga, kung ano dapat. Diba nga, ang tao nga diba, dinisign ng Panginoon kung ano dapat. Sabi sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 10, sabi doon, ang mga tao ay talagang nilikha ng Panginoon para gumawa ng mabuti. Kumbaga, meron talagang pinakang tamang pinaglalagyan yung bawat isa. Kaya nga, ang pinakamabuti po natin gawin ay makasunod at makaangkla, maka-align doon sa nais ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya salamat po sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ang kasunod pong magbabahagi ay si Kuya JP. Hallelujah, Jesus, Lord. Makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito, sa pagkakataon na kami po ay makapagbahagi ng mga mensaheng nagmumula sa inyo, Panginoon. Ngayon po ay nandito na nga ho tayo sa Exodus chapter 27 at ang aking pong ibabahagi ay yung sa Exodus chapter 27 verse 20 to 21 at ito po yung patungkol sa ang pangangalaga sa ilawan ng toldang sambahan. At basahin ho natin. At utusan mo ang mga Israelita na dalhan kanila ng purong langis na mula sa pinigang olibo para sa mga ilaw ng tolda. Para tuloy-tuloy ang pag-ilaw nito. Ilagay ang lalagyan ng ilaw sa labas ng kurtina na tumatakip sa kahon ng kasunduan. Kasunduan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ang mag-aasikaso sa mga ilaw ng toldang tipanan. Sisindihan nila ito sa aking presensya araw at gabi. Ang tuntuning ito'y dapat sundin ng mga Israelita at ng susunod pa nilang mga henerasyon. At purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Dito po, di ba nga po, yung kahon ng kasunduan, kung ating pong babalikan sa ating pag-aaral, ay doon ho linalagay yung mga mahalagang bagay na patungkol sa ating Panginoon. Unang-una, yung mga nawala. Ano yan? Hello po, nandiyan pa po kayo? Apo. Nawalan po ba ng signal? Hindi po. Yun nga po. So, di ba nga po, yun nga pong kahon ng kasunduan, doon po nakalagay yung mga batas na ibinigay ng ating Panginoon kay Moises. At nandun ho lahat ng mga importanteng bagay patungkol sa ating Panginoon. At ayun po, yung sa ngayon ho, yung kahon ng kasunduan ay sa ating panahon ngayon, yun po ay sumisimbolo dun nga po sa Biblia
sa ating sa salita ng Diyos. At tayo bilang tayo pong bilang mga lingkod ng Panginoon, at syempre unang-una po diyan yung ating mga kapastoran, o yung kung sa ibang relihiyon sila po yung mga pari o di kaya mga ministro na ganun. Sila po yung kumakatawan kila Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. At sila po yung magpapanatili na dapat laging naiilawan yung kahon ng kasunduan. Na tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, kailangan hindi mawawala yung apoy po sa ating puso, yung ating desire na palagi ibahagi sa iba yung mensaheng nagmumula sa ating Panginoon, na ganun nga po, na tayo po ang magsilbing liwanag sa kadiliman dito po sa sanlibutan, na tayo po ang maging 'di ba nga po ang ating Panginoong Diyos ang pinagmumulan ng liwanag, at tayo po ang di ba, para tayo pong para po tayong halimbawa ang earth ay yun nga po yung sangkatauhan, at tayo naman po yung moon. At sa panahon na pagkagabi, di ba nga po, pagka po gabi ay talagang napakadilim, at sa pamamagitan ng moon ay rene-reflect po ng araw papunta sa moon yung liwanag para maging pagmula ng liwanag po sa daigdig. At ayun, ganoon din po tayo bilang mga lingkod ng Panginoon. Dahil po sa makita po sa ating pamumuhay yung bunga ng banal na espiritu, at dahil doon sa ating pamumuhay nang naaayon sa kalooban ng Panginoon, makikita ng lahat na totoo po ang Diyos na ating pinananampalatayanan, na hatid po natin ang katotohanan na nagmumula sa Panginoon, na tayo po ang magiging gabay nila sa pamamagitan ng Panginoon. Tayo po ang magiging gabay nila kung paano po ang bawat isa ay makakapamuhay ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. At yun po, kailangan po habang tayo nabubuhay ay dapat hindi po mawala yung liwanag na nagmumula sa ating Panginoon para ho sa sangkatauhan, na wag ho tayong magpabaya, na lagi ho tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Kagaya nga sinabi na ito, na sisindihan nila ito sa aking presensya araw at gabi. Ang tuntuning ito'y dapat sundin ng mga Israelita at ng susunod pa nilang henerasyon. Na kung babasahin ho natin ito sa mas malalim na salin, sa King James, this is to be a permanent statute for the Israelites for the generations to come. At yun nga po, meron pa pong mas dito, na kasi po kaparehas ho nito yung nasa Leviticus chapter 24 verse 1 to 4. At verse 1 to 4. At basahin ho natin sa King James uli. Without the veil of the testimony in the tabernacle of the congregation shall Aaron order it from the evening unto the morning before the Lord continually. So,
it shall be a statute forever in our generations. He shall order the lamps upon the pure candlestick before the Lord continually. So, ito, basahin huli natin. It shall be a statute forever in our generation. Na, ibig sabihin, yun nga po, kagaya yung sinabi ko, habang tayo po ay nabubuhay, ay magpatuloy ho tayong magsilbing liwanag sa lahat ho ng naririto sa sanlibutan, at hanggang po sa mga susunod pa ho nating salinlahi, at hanggang sa dumating po ang ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon. At yun lamang po, at marami pong salamat. Nasa Diyos po lahat ng papuri, pagpapasalamat at pagdakila. Amen po. Amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. At susundan ko na po yung kay Kuya JP sa akin po ay Exodus chapter 27 verse 20. Sabi po dito, "Agdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas." Yan po. Salamat po sa salita ng Diyos. Sabi doon, magkailangan daw magdala yung mga Israelita ng langis para dun sa ilawan upang manatili itong naglilingas. Ano po? Yung sabi doon ay pinakamainam na dapat gawin. Pag sinabi natin pinakamainam, iyon yung pinakang mabuti na dapat gawin. At sabi doon, yung langis ng olibo ang siyang gagamitin. Kumbaga po sa apoy, siya yung magliliwanag. At yung mag-aapoy doon ay syempre po sa pamamagitan ng ningas. Kasi sabi, para daw manatiling nagniningas, kailangan may langis. Parang kagaya po ng pananampalataya ng isang tao. Amen. Para manatili yung apoy sa ating puso, sa ating paglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? Ang isang tao naman ay talagang nag-aapoy yung paglilingkod niya, yung puso niya para sa Panginoon kapag galing sa isang malaking gawain. Halimbawa na lang po, yung mga campers, di ba? Yung desire at yung fire sa puso ng campers, pagka-uwi talagang maapoy ng malakas. At ang sabi doon, kailangang manatili. At tayo po bilang mga naglilingkod sa Panginoon, tandaan po natin yung pananampalataya na mayroon tayo, yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung desire na mayroon tayo, hindi naman yun palaging on fire. May mga pagkakataon din na nanghihina ka, nandulupaypay ka, pero ang sabi doon, na palagi magningas, sabi nga doon, imanatili na nagniningas, nagliliwanag. Kailangan nating maggatong at ano yung Amen. ganampalataya na pwede po nating gawin. Painingkod natin sa Panginoon, talagang may apoy, may lagablab, kumbaga may ningas, ano po. Siyempre po, kailangan din natin lagyan ng gatong yung ating pananampalataya. Ano po yung mga halimbawa nito? Ano po, kagaya po nito? Pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng mabuting balita, pagdalo o pagsagana sa bawat gawain ng Panginoon, Amen. paglilingkod sa Diyos, ano po, pag-awit sa Panginoon, pagpupuri, hindi lang sa loob ng church, kahit nasa labas ka. Lalo tigit pag mag-isa ka na lang, pag nasa bahay ka, Hallelujah, Jesus. pagka nasa labas ka, ano po, lalo na tigit kapag tayo po ay mag-isa. At syempre po, yung bawat pagpupuri sa Panginoon, marami namang iba't ibang kaparaanan na maitaas at mapapurihan, maluwalhati natin ang Panginoon. At tandaan po natin, iyon yung mga magiging panggatong natin. Kaya nga sabi sa Hebreo chapter 10 verse 25, sabi doon, sumagana daw tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Ano po, palagi tayong dumalo, palagi matin. Yung bahay. Salamat po sa Diyos. Tandaan po natin, hindi naman nasasayang yung bawat paglilingkod natin sa Panginoon, kasi sabi rin na naman sa salita ng Panginoon, your work, sabi doon, ay hindi magiging basura
sa harapan ng Panginoon. Tandaan po natin, ang paglilingkod ng may katapatan sa Panginoon ay isang mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Hindi siya isang basura, hindi siya isang ingay na maalingaw-ngaw, lalo na kapag totoo yung paglilingkod natin sa Panginoon. At yung pagtatapat natin ay talagang nandun sa kabila ng maraming responsibilidad na meron tayo habang nandito tayo sa mundo. Kaya salamat po sa Panginoon, lagi tayong magkaroon ng pinakamainam na langis at panggatong doon sa ilawan na nasa puso natin, yung paglilingkod natin at pananampalataya sa Panginoon para hindi siya mamatay. Hindi nakabase yung init ng paglilingkod mo sa mga tao sa paligid mo. Amen. Hindi siya nakabase sa pastor mo. Kasi tandaan po natin, it is a personal relationship with the Lord. Ikaw at ang Panginoon ang magkakaroon ng relasyon sa isa't isa. At tayo yung dapat na, yung pinakang main na dapat na kumikilos para hindi mapalayo sa Panginoon, hindi mawalay sa pag-ibig ng Diyos, hindi mawala sa palatuntunan ng Panginoon at lagi lamang tayong makapagpasakop sa Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. Tulungan po tayo ng Panginoon na magkaroon ng kauhawan sa kanyang mga salita at laging nating naisin na magpakapuno sa Panginoon na kung nagkukulang na para bang may kulang, walang ibang pumuno kundi ang Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos at sa Panginoon po yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. Mayroon po bang nais na magbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon? Amen. Sige po, bago po tayo dumako sa pananalangin, ako po nais ko pong pagbalik ng papuri at pasasalamat sa kabutihan po ng Panginoon. Salamat po sa Lord sa pag-iingat niya sa akin sa bawat araw, sa pagtatrabaho ko po sa ospital. Salamat po sa Panginoon kasi nakaka 6 days na po ako na nagtatrabaho. At salamat po sa Panginoon dahil laging ang Diyos ang nag-iingat sa akin. Kasi isa nga sa mga prayer ko po ay lagi akong maging alert, lagi akong maging attentive, maalala ko yung lahat ng ginagawa, ipaalala ng Lord, yung mga dapat kong tapusin, lalo sa ospital, kailangang ingatan yung lahat ng mga gamot, yung mga ituturo ko sa bawat pasyente. Kasi po, ang daming pasyente, sobrang daming gamot, oras-oras. Yung trabaho ko po, hindi ako nakakaupo gaano maghapon akong nakatayo, lakad ng lakad, ang daming sinusulat, at halos walang pahinga. Talagang uuwi ka na magpapahinga ka talaga. Dahil masakit sa likod, mabigat sa bewang, ang sakit ng talampakan, masakit sa binti. Pero salamat po sa Panginoon dahil ang Lord ang patuloy na nag-iingat at sumasama sa aking buhay. Salamat din po sa Panginoon dun sa kagalingang ipinagkakaloob niya sa mga pasyente namin, at purihin po ang Panginoon na palaging siya yung nangunguna pagpasok ko pa lang hanggang sa pag-uwi ko. At salamat po sa Lord dahil tinutulungan ako ng Panginoon na kahit nasa ospital ako ay maipag-pray pa rin yung mga pasyente. Salamat po sa Lord. Meron po kaming pasyente na 50-50 na. Salamat po sa Panginoon kasi kumikilos ang Diyos at hindi nagpapabaya ang Panginoon sa bawat tao na tumatawag sa Kanya. Nag-pray kami dun sa loob ng ospital dahil andun yung conviction ng Panginoon, ay panalangin yung tao, ipag-pray nyo. Kaya salamat po sa Panginoon na bagaman po yun ay 50-50 na, dahil kailangan na siyang dalhin sa ICU, pero kaninang umaga nung kinamusta ko po siya ay ayos na po yung pakiramdam. Hindi na po kailangang observation pa po na kung kakailanganin pa bang ilipat sa ibang mas malaking hospital para maipasok sa ICU.
At salamat po sa Panginoon. Ang sarap makita kung paano kumilos ang Panginoon. Ang sarap maramdaman na kahit sa mga tao hindi mo naman kakilala, pero pag inilapit mo sila sa Panginoon, talagang andun yung kaluguran ng Panginoon. May mga pasyente yung gumagaling na umuwi. At ang sarap sa pakiramdam. Kahit na alam natin kung gaano makapangyarihan ng Panginoon, nakakamangha pa rin kung paano siyang kumikilos sa bawat araw. At ang sarap din palang ipanalangin sa Panginoon, yung kahit hindi mo naman mga kakilala, kahit apelyido lang naman yung naaalala mo sa kanila, makikita mo pa din paano kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat tao. Kaya salamat po sa Diyos. Talagang sa ospital, walang pumapasok doon na walang problema. Walang pumapasok doon na walang karamdaman. Kasi, syempre, yung papasok doon yung may mga sakit, yung may mga problem. At ang prayer ko nga po sa Panginoon, magamit pa din ng Panginoon kahit sa lugar. Lalo't higit doon kasi yung mga tao doon, kailangan nila ng courage. Kailangan nila ng makarinig ng mga magpapalakas ng loob, mapag-asa, at na nagagaling pa rin sa Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Mabuti ang Panginoon sa bawat araw at naniniwala ako na ang Panginoon pa rin yung patuloy na kikilos ng mga pasyente po namin doon ngayon sa ospital. At bukas ay magtatrabaho po ulit ako at salamat sa Panginoon. Naniniwala ako ang Lord ang laging nagtatagumpay. Papasok at nakakauwi ng maayos, lahat ay dahil sa Panginoon. Ganun din yung mga pasyente doon po sa ospital. Kaya salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Lord na isang kaparaanan yung ilapit sila sa Panginoon na mas magkaroon tayo ng malasakit sa mga tao. Hindi man natin sila ganun kakilala, pero dapat talaga tayong nagkakaroon ng puso sa bawat taong nasa paligid natin. Kaya salamat po sa Panginoon at sa Diyos po yung lahat ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. At sige po, ngayon po ay hinihilingan ko po si Kuya JP na pangunahan po tayo sa closing prayer. Ama naming nasa langit, Lord, purihin kayo magpakailanman, Panginoon, sa lahat ng dako, sa lahat ho ng sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Kayo po'y tapat sa amin, Panginoon. Sa lahat ho ng inyong mga pangako, hindi ho kayo nagbabago sa amin. Salamat ho sa patuloy na pagbibigay ho sa amin. Patuloy ho na pinagdadaluyan nyo ang inyong biyaya sa amin. Bagamat kami hindi karapat dapat na tumanggap nito, ay patuloy niyo pa rin ho itong pinagkakalob sa amin, Panginoon. Patawarin niyo ho kami sa lahat ho ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Kayo po ang patuloy na luminis sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na dugo, Panginoon, Lord. Salamat po dahil hindi ho kayo nagsasawa sa amin kahit na kadalasan ay talagang matigas ang ulo namin, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa lahat ho ng mga kapahayagan na patuloy niyong ipinahihiwatig sa amin, Panginoon, na nagiging daluyan din ho ng kalakasan ng bawat isa upang kami makapagpatuloy na makapaglingkod sa inyo ng may buong katapatan, Panginoon. Lord, purihin po ang pangalan niyo, Panginoon, sa buhay po ng aking mga kapatid na patuloy na nagsusumikap na maibahagi ang inyong mensahe sa lahat ho ng mga taong nakapaligid sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan at katalinuhan para po magawa ho naming manindigan sa aming pananampalataya at para po magawa namin kung ano po yung kalooban nyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Magkaroon ho kami ng sensitibong espiritu at pakiramdam sa pangungusap nyo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang patuloy na
manguna sa amin sa bawat araw. Kayo po ang maghanda ng landas na aming daraanan. Bagamat hindi ganun kadali talaga ang maglingkod, pero patuloy ho kaming susunod sa inyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan na sa panahon na kami nagtitiis, Lord, magalak ho kami dahil natutuwa ho kayo pagka po nagagawa naming magtiis alang-alang sa inyong pangalan, Panginoon, Lord. Patuloy niyo ho kaming ingatan ang aming pangangatawan, ang aming isipan, Panginoon, na iiwas niyo ho kami sa anumang sakit at karamdaman, Panginoon, na kung kami man po ay magkaroon ng sakit, ay naway hindi ito maging hadlang sa amin para makapaglingkod sa inyo ng may buong katapatan, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat po dahil tinutulungan niyo ho kaming gawin ang pinakamabuti at ang pinakakarapat dapat naming gawin para po makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng mga kapatid na patuloy na nagiging daluyan din ho ng kalakasang nagmumula sa inyo, Panginoon, Lord. Patuloy ho kayong kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord. At dalangin din ho namin ang aming mga kapastoran, Panginoon, Lord, at lahat po ng lingkod nyo, Panginoon, na kasangkapanin nyo ang bawat isa para maging daluyan ng pagkakaisa ng inyong katawan, Panginoon. Ang pagkakaisa ng inyong iglesia, na magkaroon ho kami ng iisang kaisipan, ang kaisipang kagaya ho ng pag-iisip ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo, Panginoon. Patuloy niyo hong tugunin lahat ho ng aming mga pangailangan sa aming mga ministry, sa aming church, sa aming mga pamilya, Panginoon. Ang desire ng aming puso, alam niyo ho ang lahat ng iyon, Panginoon. Alam niyo ho kung ang mga iyon ay naaayon sa inyong kalooban. Kaligtasan ho sa aming pamilya, Panginoon, at sa lahat ho ng aming nakakasalamuha, Panginoon, Lord. At ngayon po sa aming pamamahinga, Lord, patuloy niyo kaming samahan. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin, Lord, na kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng mga makalangit na panaginip, Lord, na maging aware kami sa lahat ng nangyayari kahit sa aming pagtulog, Panginoon, na kung may pagkakataon man na may pandaraya ang kaaway sa amin, magawa namin mapagtagumpayan ito na tanggihan, Panginoon, at makasunod pa rin sa inyo, Panginoon. Nawa po ay kahit kami natutulog ay patuloy po pa rin kaming nakikipag-ugnayan sa inyo at nananalangin at nagpupuri sa inyo, Panginoon. At ngayon po, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At sige po, at God bless po. God bless po. God bless